Isang pastry shop dito sa Pilipinas na ayaw ipasulat ang pangalan ni Tatay Digong sa kanyang birthday cake ay nilalangaw daw. Malaki daw ang naging kawalan ng pastry shop na ito dahil sa nangyari. Kung maalala niyo mga kaistorya, sa birthday ni former President Duterte na nag-celebrate ang kanyang mga supporters dito sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, may mga supporter na bumili ng birthday cake. Pero dito sa Pilipinas, nag-trending itong isang pastry shop dahil yung manager daw ay tumanggi na isulat ang pangalan ni Tatay Digong sa birthday cake because neutral daw sila. So, para daw ma-maintain ang kanilang neutrality ay hindi nila pinasulat. So, i-discuss natin ngayon mga kaistorya, ano ba ang ibig sabihin ng political neutrality? But bago yan mga kaistorya, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw naman po ay nanonood sa aking Facebook account or TikTok account, please don't forget to follow at help me grow my subscribers by sharing this to your friends. Like, comment, and share. At bago tayo magpapatuloy, para mas uminit pa ang ating balitaktakan ay mag-Genesis Organic Spirulina muna tayo. Ang Genesis Organic Spirulina ay isang organic food supplement. Hindi ito synthetic drug, kaya wala itong mga side effects. Instead, marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan, mga kaistorya. Ito ay itinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution. Ito ay mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Kaya mas magandang uminom na tayo ng Genesis Organic Spirulina para mas uminit pa ang ating balitaktakan. Genesis Organic Spirulina, mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Let's talk about political neutrality. Sa aking opinion, mga kaistorya, yung sinabi ng pastry shop na yon na hindi sila pumayag na ipasulat ang pangalan ni Tatay Digong because they want to be neutral. Actually, sa interpretasyon ko, sa opinion ko, that is not neutral eh. Oo. For me, that is something political. Bakit hindi ka papayag na isulat ang pangalan ni Tatay Digong sa birthday cake? Eh, ang ipinasulat lang naman doon ay Happy Birthday Tatay Digong. Nasaan ang political bias doon kung ipasulat mo yon? 'Di ba? Eh si Tatay Digong naman ay isang Pilipino, isang tao na nag-celebrate ng kanyang birthday. Doon magkaka-issue ng political bias kung ang ipapasulat doon sa birthday cake ay ibagsak ang gobyerno or 'di ba, ibagsak ang presidente. Pero kung ang ipinasulat lang naman doon ay Happy Birthday Tatay Digong, karapatan niya 'yon. Karapatan ng bumili 'yon, mga kaistorya, na ipasulat kasi totoo din naman talaga na nag-celebrate ng birthday ang tao. So as kung si President Bongbong Marcos Jr. naman ang nag-celebrate ng birthday, di ipasulat din doon, Happy Birthday President Bongbong Marcos, or Happy Birthday Vice President Sara Duterte, or Happy Birthday Attorney Claire Castro.
Kasi ano man ang kasalukuyang nangyayari sa politika sa Pilipinas ay walang kinalaman doon ang bake shop or ang pastry shop na gumagawa ng cake. Nakapokus lang kayo dyan sa paggawa ng masarap na cake at sa pagsulat doon sa mga message sa mga bumibili ng cake nyo. Diba? Kaya ngayon, medyo nagkakaproblema kasi nabash tuloy kayo. Diba? Nabash tuloy kayo. Imbes na ang nais nyo ay magiging neutral sa perception at impression ng maraming Pilipino, ay hindi kayo neutral but bias. Pero sana ay bumawi kayo mga kaistorya. At sa mga para sa akin naman mga kaistorya, sa mga Duterte supporters out there, bigyan natin ng second chance ang bake shop na yon or ang pastry shop na yon. Wag naman nating i-boycott talaga na hindi na kayo pupunta doon, hindi na kayo bibili, tapos kinakampanya nyo pa na wag bumili. Hindi naman, para sa akin, hindi naman fair yun. Bakit? Kasi, isipin nyo, meron namang mga empleyado sila, di ba? Meron silang mga empleyado na doon kumukuha ng kabuhayan. At hindi rin natin alam na some of their employees are also supporters of the Dutertes. Wala tayo doon mga kaistorya. Doon tayo sa kanilang employment na. Kasi ngayon binabash sila sa social media eh. Tapos kinakampanya ng iba na wag nang bumili doon. Para sa akin, unfair yon. Ganito na lang mga kaistorya. Let's give them a second chance. No? Let's give them another chance to rectify their lapses. Para sa akin, lapse yun eh. Na hindi pinasulat yung pangalan kasi gusto nila magiging neutral. Kahit ipasulat mo yung pangalan doon, ni Tatay Digong, neutral pa rin kayo. Kasi birthday message lang naman yun eh. Birthday greetings lang naman yun eh. Happy birthday, Tatay Digong. O anong political doon? Di ba? At hindi naman kayo ang gumawa, hindi naman kayo ang bumili ng cake para sa former president. Kayo ang binilhan ng cake ng isang kliyente nyo. Di ba? Ng isang kliyente nyo na it happens na supporter ng former president. So kung ang bumili naman ng cake nyo ay supporter ng current president, which is President Marcos Jr., ay isulat nyo rin ang pangalan ni PBBM doon. Walang malisya yun. Sa tingin ko, lapse on judgment call sa part ng manager na hindi sa pumayag na ipasulat ang pangalan. Okay. So, kung ipinasulat mo yon, wala na siya ng problema. Hindi mo pinasulat, ayun na nakakaproblema. Imbis na ang gusto nyo ay magiging neutral kayo sa mata ng mga Pilipino, hindi tuloy kayo nagiging neutral, kundi nagiging bias kayo. So, pero anyway, it's not yet too late naman to rectify your lapse. Pwede pa naman kayong bumawi. Just learn from the lesson of your experience regarding that matter. Kaya next time, kung mayroon mang magpapasulat ng mga greetings nyo dyan, as long as greetings lang naman, ipasulat nyo na regardless kung sino dyan. Sino ba yan? Sinong politiko yan? Wala naman kayong kinalaman dyan sa mga politiko. Ang focus lang kayo sa paggawa ng cake. Yun lang. Maliban na lang kung pinasulat niya doon, ulitin ko, ibagsak ang gobyerno, magrebelde tayo, ibang usapan yan. Pero kung greetings lang naman, happy birthday, wala kang problema yun. Diba? And besides, kung sinasabing happy birthday Tatay Digong, isang digong lang ba ang nagngangalang, isang tao lang ba ang nagngangalang Digong dito sa Pilipinas, di ba? Marami naman kaya doon medyo sumabit sila. Anong masasabi nyo sa pinag-usapan natin mga kaistorya? Please write your comments below. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At kung ikaw ay nanonood sa aking FB page or TikTok account, please don't forget to follow, like, comment, and share. Hanggang dyan lang po at maraming salamat. Magandang araw sa inyong lahat.